Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. 8 ho ng Enero, Lunes. Kamusta ho kayo mga boss? Ngayong umaga, and papakita na po namin sa inyo every day na pag pumasok po kami, bukas ang aming tanggapan from 8 o'clock in the morning hanggang 2 o'clock doon po sa aming public service na sinasabi po namin. Kaninang umaga pa lang mga boss, hindi pa kami dumarating. Ito po ay kuha yan kanina mga 7:30, parami na po dumarating. So marami pa pong darating, in-expect po namin dahil ay ng Biyernes. So ito po yung kanina pinakikita po namin, lalo-lalo doon sa mga galing sa probinsya. Yung pong mga gustong pumunta po, maaga pa lang, gumigising na po sila, nakapila na po sila sa amin. And so, sinasabi po namin, alas 8 hanggang alas 2 lang po kami ng hapon. So, okay. So, ngayon mga boss, ngayong umaga, pag-uusapan po natin, Eto'y dadaretso na po ako. Kung kayo po'y nasa malalayong probinsya, o di naman kaya, kung kayo po'y nasa ibaing dagat, and kung kayo po'y medyo angat sa inyong pamumuhay, katamtaman, or sapat, or di naman kaya kinakapos kinukulang, mapalad po tayo na pagising po natin sa umaga, may kinakain pa po tayo at medyo tama naman yung ating pasahod. Siguro yung sahod na tinatanggap po natin. Ako boss, dediretso na ako. Sana tamaan sana itong sagad hanggang buto. Ang aking sasabihin ngayon, umaga pa naman, Lunes. Ewan ko lang kung saan kumukuha ng tibay na sikmura at laman loob itong mga negosyante. Ilan sa kanila, lalo-lalo na doon sa sinasabing negosyo, basura o kontratista ng mga basura. Ngayon, kontratista sila, kinukontrata ang mga basura sa mga lokal na pamahalaan. Luzon, Visayas at Mindanao at pinakamasakit dito sa Metro Manila. Yung pong mga kontratistang hindi ko maintindihan kung ang kanilang mga kaluluwa ay binenta na kay Satanas. Basura na nga ang negosyo, basura ang pag-iisip. At basura kung mag-isip, basura na rin ang asal. Kaya basura din kontratuhin nila ang mga tauhan nila. Siguro naintindihan niyo po, boss, ang aking sinasabi rito. Kami po sa Bitag, wala po kaming pinipili, lalo na yung walang kalaban-laban, walang boses, o di naman kaya. Sila po yung sinasabi natin na mahihina kasi nasa ibaba. Mga magsasaka, mga simpleng tao, lalo-lalo na itong nakakaawa sa lahat ng mga basurero. Kontratuhin nitong mga kontratista na makakuha ng milyong-milyong pisong kontrata sa lokal na pamahalaan simula noon hanggang ngayon. Sila po'y nagtitiis. Ang sa akin lamang dito mga bossing, kung itong mga basurero na to, sila po, kung hindi po nila kunin yung mga basurang nagkalat sa syudad, anumang syudad sa Metro Manila, sa mga metro cities, Luzon, Visayas at Mindanao, mapalad kayo kasi itong mga tao nagtitiis para linisin, hakutin ang mga basura ninyo. Dahil sila po ay nagsusumikap, kung titingnan po natin ang mga basurero na to, nakakaawa. Kung marunong po kayo maawa, lalo-lalo na kung nasa lokal na pamahalaan kayo. Lalo-lalo na kung may kontrata kayo, mga kontratista kayo ng basura, na ang trabaho ninyo at yung yaman ninyo nang galing sa basura. Kaya may sinasabing, ang pera, may pera sa basura. Oo, may pera, malaki, milyones. Milyon-milyon ang kontrata niya sa mga lokal na pamahalaan, pero paano naman yung nasa ibaba? Alam nyo kasi kung minsan milyon-milyon ang inyong kinukuha sa basura, mga potok sa buho kayo, lalo-lalo na kung kayo mga kontratista na yan, alam ko naman siguro dahil kung kayo'y nasa lokal na pamahalaan, kukunin yung kontrata, lalo-lalo na sa Metro Manila, etong mga kontratista ng basura, makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, o di naman kaya mananalo kayo sa bidding. Pero pagdating naman doon sa bidding, abay, mabilis pa sa alas 4, yung mga i-award sa inyo ng basura, anong mangyayari? Mabilisan din ang komisyon ninyo. Hindi pa nga nasiservisyohan, parang kapareho ng ibang mga tiwaling mga talpulanong mga politiko na nakakuha ng pork barrel. Ganito ang kanilang mga estilo. Whether kayo nasa itaas, nasyonal, o kayo nasa lokal. Makinig kayo pagdating sa mga kontrata. Pero dito sa sentrohin natin ang mga basurero. Bakit ko
Bakit natin pinag-uusapan dito? Ito yung mga kawawang nilalang. Sila po'y babad sa panganib. Babad sa panganib, nalalanghap, nasisinghot ang mga basura na may mapanganib po sa kanilang kalusugan. Iba po yung mga basura natin. Hindi ka pareho sa ibang bansa. Yung pang waste management o kumukuha ng mga basura, kompleto po sila sa gadget. May mga mask, may mga gloves, may mga ito overall, sabi natin, jumper, ito yung kanilang suot. Hindi ko kapareho nakikita nyo ngayon, kapareho ng ganyan. Nakakamay lang, walang guantes. Hindi protektado. Ang punto po natin dito, mga bossing, ganun po sila. Bakit po natin? Para gisingin po, yanigin itong mga nagpapabaya. Kung sa inyong lokal na pamahalaan, saan man kayo sa Metro Manila or Metro Cities, Luzon, Visayas at Mindanao, ang kakapal na mukha ninyo kapag nakita natin siguro dito yung mga pasahod ninyo. Kayo mga kontratista na may hawak ng mga syudad. Nasa Metro Manila, iisa-isahin ko kayo, makinig kayo. Nasisikmuran nyo bang swelduhan ng mga basurero sa ang sweldo nila ay bawat hakot? Sa bawat hakot, 4 o 5 oras nila hahakutin para mula doon sa kanilang distritong hahakutin, dadalhin sa sinasabing dump site. At pagdating sa dump site, isang biyahe na po yan, makaisang biyahe sa bawat biyahe, ang pinakamababa, 125 pesos. So kung magtatrabaho po sila ng 2 hakot, imposible, magsasampung oras na po yan, magkano sweldo nitong pobre mga ito? Kukuha lang po sila ng mga sinasabing 250 pesos na ang minimum wage dito ho sa Metro Manila, kung titingnan po natin sana, 620 pesos. Pero ang mga basurero, ang hirap po ng trabaho. Hindi po sila sinasabing 8 oras, pero kung maghakot po, yung pong oras na nakasakay sa truck, ang paghahakot ng basura, ganyan lang. Isipin mo, kaya kayo nasa lokal na pamahalaan, kung kayo may mga basurero at may kunting issue ngayon, magdaratingan po mga basurero dito sa amin mamaya. Ng Biyernes pa lang, lumapit na po sa amin. Kaya po natin nalaman ngayon mga bossing, bakit? Idinulog po ang kanilang hinaing. Marami po sila. Ito po yung mga basurero ng Biyernes. Ano po ang kanilang hinaing? Yung sabing gano'n, bitag, maawa po kayo sa amin. Kami po ay naghahakot ng basura, babad po sa panganib, wala po kaming reklamo. Ang nais lang po namin, iangat naman ng kunti ang sweldo namin na maabot man lang sa minimum wage. Yung trabaho po namin, sabi nila, hindi po kami 8 oras, pero yung babad namin sa 4 na 5 oras nakasakay sa truck. Nasisinghot. Walang gadget, wala po silang mga safety gear na kapareho sa Estados Unidos, kapareho sa ibang bansa, kapareho sa Korea, kapareho sa China, ay iba po ang sistema po na kanila. Ito po yung sinasabi natin, babad po sila sa kanilang trabaho, singhotin. Masinghot po. Mariosep naman. Pumapasok po sila ng 4 na oras, isang biyahe lang po yan. At makakuha ka ng 150 pesos o 125 pesos. Anong sistemang katarantaduhan po to? Papasok sila kadalasan umuuwi na po sila. 10:00 o 11:00 ng gabi, kumisa madaling araw, walang overtime. Papasok po sila maaga para mahakot ang basura, mabilisan kasi hindi sila pwedeng makita sa lansangan. Kung naghahakot ng basura sa umaga, madaling araw pa lang. Kung minsan pag-uwi po nila, depende po sa layo po ng kanilang pinaghahakutan, dadalhin sa dump site. At pagdating sa dump site, 4 o 5 oras pa lang, 150 pesos lang. Hindi po ba tayo sa Metro Manila, isang hamburger lang po, isang lamon lang natin dyan? Mariosep. Yun ba ang sweldo? Nakakadalawang biyahe maghapon. Pinipilit mangatlo para man lang kumuha ng 450 pesos. 150 pesos o 125 pesos. Isang biyahe. 2 biyahe, 250. 3 biyahe po yan, Mariosep. Tsaka pala siguro baka makakuha.
abutin ka na po ng 18 oras. Sa layo po na kalang ganon. Madalas po tinatakot sila na ibaban sila ng kumpanya kapag hindi sila pumayag na mga pakatatlong biyahe dahil napipilitan sila magbiyahe kahit hindi sila bayad. Teka muna, may problema natin. Quezon City, kung nakikinig ba sa atin, siguro hindi nakakaabot to sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. At siguro dito, ang basurero, itong kontratista ng Quezon City, basura, mahiya-hiya naman kayo. Iimbestiga kami. Ito, iSwims o International Solid Waste Management Integrated Management Specialist Incorporated. Lumapit po sa amin. Nabwisit po ako ng Biyernes. Kinapos na po ng oras. Ano pong mga sinasabi nila? Sir, Mr. Tulfong, ilan sa amin pumunta ng labor, pero ito, siniguro po namin makaabot kami sa inyo sa bitag para ipaalam lamang. Ang gusto lang po namin, makakuha man lang ng benepisyo. Anong benepisyo? Yung ID payslip, holiday pay, certificate of employment, wala po silang medical. Yung sinasabi po natin, pakitaas nga ng Lintek na prompter na to, kung meron pang laman, binabasa ko. Ngayon, gising ba kayo dyan? Oh. Ngayon, walang medical assistance, so hindi ipinagagamot ang mga pag na-aksidente, nagkakasakit. Pumapasok ng 4, ng alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, nakakauwi na po sila alas 10 na ng gabi hanggang alas 11. Walang overtime pay. Ito po yung sinasabi natin dito, mga boss. So nakikita niyo po yan. Hindi naman siguro lalapit sa atin. Naturalmente, ako po ay magiging balansa. Iniintay po natin ang kasagutan po nitong iSwim ng Quezon City raw. Siguro hindi I don't know kung alam to ng Quezon City Hall, alam ito ng mayor o alam ito ng sinasabing tagapangasiwa ng administrator na baka lumapit na po sa amin. Wag niyong gipitin dahil lumapit sa amin, makaabot lamang ang kanilang sumbong dahil ang dami po nila. Ngayong umaga, darating po sila. So mga boss, pag nakita po tayo ng mga basurero, mga tao po sila, igalang po natin, galangin po natin. Wag po natin ikahiya ang isang tao kahit na basurang hinahakot, basta wag kurakot. Mayaman ka nga, kurakot ka naman. Sandamakmak ang ninanakaw mo sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng kung anong nakikita mo. O lalo-lalo na yan. Alam mo naman kasi pag may kontrata sa lokal na pamahalaan, o nangunguna agad na mangumisyon, yung daming dadaanan. So, kung minsan, walang pinagkaiba po sa mga proyekto sa pamahalaan. Ako naman ang magsasalita, ewan natin kung obserbahan nyo lang po ito. Kami po sa Bitag, sinisiguro po namin, ito pong mga maliliit na walang kaboses-boses, sila po normal ang nabibiktima ng pang-aabuso. Alamin po natin, pang-aabuso sa loob ng tahanan, pang-aabuso ng mga magulang sa anak, o anak, mga magulang, pang-aabuso po ng sinasabing nasa loob ng sinasabing tanggapan ng mga empleyado, inaabuso ng amo, o mga empleyado abusado na medyo siguro nagpapabaya yung amo o medyo maluwag yung amo kaya abusado. Ito po yung mga negosyo pinagsasamantalahan. Itong kanilang mga siguro kliyente, baka hindi alam. In this case, Quezon City Hall, pagkatapos itong mga kontratistang basurero, pinababayaan, nagmumukhang akala mo, dukha, kawawa naman. Mga boss, simple lang kahilingan. Kaya ako ho'y mananawagan sa Quezon City or Quezon City Hall na maaaring hindi alam to kung sino man yan dyan. Baka kasi hindi nakakaabot magrarally na sa inyo. Huwag niyong tatakutin. Ginagamitan niyo raw ng pulis. May karapatan sila, the freedom to assemble and to express. May karapatan po sila parang magtipon-tipon para ipahayag ang kanilang mga gustong ipahayag. Ang pahayag na sinasabing pang-aabuso. Ito naman ay exploitation, pananamantala. Kaya may bitag po. So lumapit po sa atin. Ngayon, dinadala ko po sa inyo, pinakikita ko lang sa iyo, ginigising po kayo. Sa tuwing makakakita po kayo ng mga basurero, sa inyong mga lugar, ngitian nyo man lang, batiin nyo. Kumusta po kayo? Makikita po natin. Ako po nagsasabi sa inyo, kami po sa bitag. Wala po kaming pinipili kapag kayo po yung mga magsasaka. Niloloko-loko lang. Or di naman kayo mga basurero.
ay pinagsasamantalahan, wala na po kayong dapat alamin. Basta patunayan niyo po sa amin, kayo makikinig po kami. Naturalmente, kukunin natin yung panig ng sinasabing inaakusahan ninyo. In this case, ako yung nananawagan ulit dito sa iSwim. Anong ibig sabihin ng iSwim? Pakita po natin. Ang ibig po sabihin ng iSwim na to, ay di lumangoy kayo sa basura ninyo. Dapat yung mga kontratista, ihagis ko kayo, mag-dive kayo sa basura. iSwims. Ang ganda ng pangalan, ano? Pero dapat doon sa bulubundukin na tubig na yan, lub-lub ko kayo, bibigyan ko kayo ng oxygen, baka hindi kayo makalabas ng buhay dyan. International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated. iSwim. Bay, ang ganda ng pangalan ninyo. Bantot naman ang sistema. Ngayon, sagutin ninyo yan. Nabalitaan ko kasi, nagpakita po ng mga videos yung itong mga basurero. Sila po'y pinaalis doon dahil ang papahayag lang ng kanilang damdamin na gusto lamang makakuha ng medyo magandang pasahod man lang sa isang hakutan. Alam po natin, hindi po sila mga empleyado, pero sila po yung mga kontratista. Wag naman po natin siguro baratin na medyo, mantakin nyo ba naman sa 4-5 oras mong tatrabaho, naku si Mario Joseph naman, ano to? 150 pesos? So 10 oras, 300 piso lang. Magkano hahakutin mo yan? Sasabihin mo sa isang buwan. Mario Joseph naman to. Dapat panahon na silipin po, okay dyan sa ibang lokal na pamahalaan. Sa Manila, okay ba? Paranaque, okay ba kayo? O diyan sa Quezon City, o Caloocan, o niro-roll call ko kayo, o Marikina, o Mandaluyong, Taguig, Makati, Muntinlupa. Ano pang hindi ko nabanggit? Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Ngayon, lahat kayo, binabanggit ko, ayusin ninyo mga baso. Kapag napunta po sa amin yan, kahit kaibigan po namin kayo mga mayor kayo, kahit na nandito ako sa Quezon City, magsasalita po ako. At naturalmente, inaantay natin ang kasagutan nito mga kung sino man itong inarereklamo. Tatawagan po natin. Mamaya po sa aming public service ay pananawagan po natin International Solid Waste Management Integrated Specialist. Ganon. Siguraduhin ninyo, special din inyong pagsasalita. Kapag kami nagtanong sa inyo, ibibigyan namin kayo ng sinasabing, panahon, the right to be heard. Likewise, hindi ko lang gusto yung bang nagrarally pagkatapos tumawag pa kayo ng mga pulis. Bakit may pulis? Ang mga pulis, hindi nyo tinatawag para arestuhin. Barangay lang ang katapat niyan pagkatapos malayo yung mga pulis, pero kung i-disperse ninyo, teka muna, ibang usapan na yan. Mukha atang sinusuppress nyo. Yung sinasabing kalayaan na magpahayag ng kanilang medyo gustong sabihin dahil sila'y pakiramdam na aabuso. So, eto na po. Well, mga bossing, isang bagay lang, tayo po'y nagsasabi sa inyo, napakasimple. Kung kayo po'y mga anak sa mga magulang po ninyo, papasadahan ko lang po ito, ang mga anak na medyo suwail, na hindi pinakikinggan, hindi ginagalang ang magulang, hindi kayo saswertehin. Darating ang panahon, mamalasing kayo, iksi ang buhay ninyo sa buong mundo, nasa Biblia po yan. Nasa salita ng Diyos, 5 utos po yan. Bakit po natin sinasabi ito? May mga millennial ngayon na mababait at nakikinig sa magulang, depende sa pagpapalaki, depende naman yung iba naman na parang akala, wag silang pakialaman kung ano nang pinagagawa, kung anong Mario Joseph. Marami po ako masabi, simple lang, Ang ating lipunan, mag-uumpisa sa tahanan ang pagpapalaki ng magulang sa kanilang mga anak. Etong mga anak na to na nag-aaral sa eskwelahan, dala-dala ang kanilang ugali. Pagdating sa eskwelahan, ganun pa rin ang ugali. Pagdating sa pag-iempleyado, ganun pa rin ang ugali. So, ang simpleng bagay na gusto po nating sabihin dito, anong klaseng lipunan meron tayo? O 2 bagay lang. Hindi tayo marunong umunawa, maawa, at tumulong. Mario Joseph, ang tinutulungan natin kung paano tayo mangurakot, kumita ng malaki. Pagbalik po natin mga boss. Sunod PNP. May nakita ako. Katuwang po natin ng Philippine National Police. Mga boss, katuwang po natin ng Philippine National Police. Naniniwala po ako ng Philippine National Police. Wala ba tayo yan? Naniniwala po ako ng ating Philippine National Police. Sila po,
Sila po yung sinasabing pananatili ng ating seguridad, katahimikan, kaayusan sa lansangan, pag-aaresto ng mga masasamang loob. Kung wala po tayong mga pulis, ano po mangyayari dito? Pero ang trabaho po ng mga pulis, iba po ano, pero bakit parang arbiter ata ang pulis dito? Na kumbaga pati yung pinakikialaman, pati mga content na mga Facebook pages na itong mga content provider na parang pinadadown daw ata. Medyo OA naman ata kayo sa Philippine National Police. Mga kaibigan ko kayo, o Chief PNP, o General Acorda, easy ka lang dyan. Chief, boss, baka naman naglalabis, baka sip-sip, higop. Yung mga iba dyan sa inyo, baka hindi alam kung anong pinagsasabi. Pinadidelete nyo raw videos sa umano'y destabilization plot. Teka muna, kailan ba kayo naging arbiter? Kailan ba naging enforcer? Pagdating dyan, magpasasampa muna ng kaso sa Department of Justice. O, dige, palawakin natin ha, pagdating. O, Chief, nakakopy ka na ba? General Acorda? O, copy muna. Pagbalik natin, medyo tayo po magko-coffee muna. Kung kayo po ay nasa Campo Crame, good morning po sa inyo. Marami po akong mga general na kilala, mababait. Pero dito, trabaho lang po to, walang personalan. Public service lang. Pagbalik po natin, pag-uusapan po natin kung ano nga aking sasabihin sa inyo, pakinggan nyo lang po para medyo mabuksan ang inyong isipan dahil iba pong atake ng Bitag Live Issues Analysis. Para maintindihan nyo po, pagbalik po natin, standby. Bitag Live in the morning, kami po ay napapanood eksklusibo lamang sa ito'y IBC TV 13. Sabay po yan sa aming YouTube TV Bitag Official. If you haven't subscribed, then subscribe to be notified po sa mga laman po namin na makikita nyo po sa aming channel sa digital platform Bitag Official. You can follow us also sa aming Facebook page. Yan po ay Bitag Live. And sa aming bitagmedia.com. And ngayon, kami po ay magsasabi po sa inyo, ano? Very active po kami pagdating sa aming digital platform. Specifically sa aming YouTube TV channel po namin sa Bitag Official. Of course, ito po sa ating sa IBC TV 13, eksklusibo lang po tayo rito napapanood. Okay? So, umpisahan po natin kanina, ano, mga boss. Nagbigay po sila ng ito'y para nag-express po ng alarm, if not warning din. Ito'y pagkabahala. Nagpahayag po ng pagkabahala at nagbigay po ng babala. Ito po yung Center for Media Freedom and Responsibility or CMFR. Yan po, nakikita nyo. Ang kanilang pahayag, agpapahayag po ng pagka-alarma at pagbigay babala rin sa Philippine National Police natin, ang Philippine National Police, the state police po natin, ang Philippine National Police. Doon po sa kanilang hakbang, laban po sa mga online content creators na tingin po ng Philippine National Police ay yung mga content ay destabilizing sa kasalukuyang administrasyon base doon sa mga videos at mga post. Okay? Dito po sa parting to. Ang CMFR, mga bossing, ang pananaw po nila, pareho po sa pananaw ko na parang lumalabas po na parang motopropyo, gumagawa ng sariling hakbang itong Philippine National Police. At ito'y kumikilos na parang arbiter laban doon sa sinasabing malayang pamamahayag. At sinasabi po nila ay may banta. Banta sa ano? Kaya ako po naniniwala rin, tulad po ng paniwala po ng Center for Media Freedom Responsibility or CMFR sa mga pulis, teka muna, meron tayong the freedom of expression na ito po'y guarantee po ito, binigyang guaranteed under the Constitution po natin. Kaya ito po, ako'y naniniwala rito na baka manlalabis po yung ating mga pulis. Ang pulis po natin, panatiliin pong kaayusan sa mga lansangan. Ito naman po, pag-aaresto kung sino man mga masasamang loob. At dyan po'y pagbabantay. Madali po silang lapitan, madaling puntahan. Agresibo po pagdating sa sinasabing ito naman ay mga mamamayan, siguruhin ng seguridad din sa mga lansangan, sa kanilang mga bahay, madali silang rumisponde. Pero pag ang PNP, sabihin na natin ginamit po nila kanilang anti-cybercrime group, ay gagamitin po nila parang pagdating, pareho po rin ako, wala pong problema kung sakaling binomonitor po nila, may reklamo laban doon, so sino man mga content provider kahit na ako, or sino mang individual na medyo taliwas na po, no?
na ikay nagbabanta ka na destabilizing. So, obserbahan ng husto o kung sino yung complainant, kung sino yung dapat may complainant dito, reporting party. Hindi lang po reporting party, kundi meron pong magko-complain laban po kung sino mga content provider, blogger man yan, or media personality, na kumbaga, tsaka ninyo obserbahan and then kunin ang mga reklamo. Naturalmente, pag kinuha ninyong reklamo na yan, hindi nyo po pwedeng sabihin, oh, tigil. Kasi ito yung pagbigay ng warning ng CEO ng Center for Media Freedom and Responsibility, yung pong intensyon ng ating pulis na mangialam sa bahagi po ng sinasabing public forum, the freedom to express. Kasi pag ganito pong gagawin ng mga pulis natin, ang cybercrime po natin, mag-iimbestiga po kayo ng mga cybercrime, krimen, panloloko. Mataas po ang krimen pagdating po rito sa digitization na natin. Pero pag kung ginamit man po ng content creator or sino man mga bloggers or media personality ang kanilang page, pwede po yan i-request sa pamamagitan po ng complainant doon po sa Facebook o sa YouTube to take it down. Doon po ang kanilang kung may complainant. Pero ang PNP hindi po pwede maging complainant dito. Ang trabaho ng PNP siguro dito ano muna to? Makipag-ugnayan muna kayo sa Department of Justice or DOJ. Kasi ang mga DOJ sila naman magpa-prosecute niyan Kapag napatunayan sa hukuman, then arestuhin ninyo. Kung may warrant of arrest na, ilalabas ang korte doon sa sinasabing panlalabis. Or kung talagang meron sinasabing legitimate na destabilization, insurrection kung tawagin po natin. Ito pong pangingialam po ng Philippine National Police natin. Sa issue, medyo nakakabahala. Mahirap na po kasi ang mga pulis po at militar, sila po yung mga nandyan magbabantay sa bansa po. Hindi bantayan yung mga nagpapahayag. Maliban na lamang kung ang bantayan ninyo na medyo iba ng ginagawa. Hindi nakanais-nais. Ito nagbabanta na po yun sa kalayaan po natin kasi baka iba na yung ginagawa. Palagay ko siguro kahit na mga makakaliwa, maintindihan yung aking mga sinasabi, pero hindi po natin. Palagay ko siguro kahit freedom-loving citizen, unless kung iba na sinasabi mo. Kung sakaling iba na sinasabi, kung may mga vloggers man dyan sa bansa natin o sa labas ng bansa natin, may mga sinasabing hindi tama, imbestigahan. Sampahan ang kasong cyber libel, kahit sino ka man. May katumbas naman na sinasabing criminal liability yan. Hindi civil, criminal dito sa atin. Ito'y cyber libel, criminal po yan, mga boss. Ang nakakatakot po rito kung yung pulis mismo ang magsasabing, take it down. Teka muna, hindi trabaho ninyo dyan. Huwag naman masyadong chuwari-wari-wap kayo. Ang pagiging chuwari-wari-wap ninyo na pagkahalata tuloy, o baka wala lang kayong alam, or masyado kayong mabilis sa mga sinasabi ninyo, knee-jerk reaction, na kung minsan hindi kayo nagagabayan, siguro mas maganda kung meron kayong mga lawyers dyan. O di po maganda siguro, makipag-ugnayan kayo sa DOJ. At alamin ninyo kung ano ba, bordering na ba to. Pero kung kayo, hindi naman mga ito'y, kung sabihin po natin, mga cybercrime na panloloko o doon sa mga ginagawa ng mga sindikato na mga panloko. Pero ito po yung sinasabing pagpapahayag. Sabihin na natin hindi maganda. Pero habang walang complainant, hindi pwede maging complainant dito ang Philippine National Police at maging parang sila po'y maging arbiter. Tulad ng sinabi ng CMR. Ano bang CMR? Ang CMR is Center for Media Freedom and Responsibility. Naging malinaw po siguro tayo mga bossing. Tayo po'y nagsasalita lamang dito dahil trabaho po natin sa media, the Fourth Estate. Ipahayag sa pamamagitan ng pagpapresenta, iniinterpreta, sinasalin para nagkakaintindihan po tayo rito. So, yun po ang trabaho natin bilang isang mamamahayag ng the Fourth Estate. So, anyway mga boss. So, ayan. Isa po yan. Ngayon, dito po sa parting to, mga bossing, kumusta po kayo sa mga malalayong probinsya? Kumusta po kayo dyan? Kumusta pong kalagayan po ninyo? Kung kayo po'y medyo nakatingin lang sa Manila, nakatingin sa mga national media, may mga local media naman po tayo,
habang nakatingin kayo sa amin dito, particular sa programa ng Bitag Live, yung nag-iisang Tulfo ngayon sa 4th Estate. Sino po nag-iisang Tulfo? Bitag po. Ano pong trabaho natin? Mamamahayag at talaga magsabi po ng katotohanan, ilantad ang katotohanan, ilantad ang mga issues, ito naman isalin, interpreta, and then para sa atin, para nagkakaintindihan dahil yun pong trabaho namin. Mga bossing, ito ang aking sasabihin sa inyo. Nasa balita po ito, ano? Kaya lang basahin nyo rin po, mas maganda sa Philippine Star at ibang mga balita ng mga newspaper naman siguro, makikita nyo naman. Nagsabi po willing daw naman si BBF na pakipag-ugnayan dito kay PRRD. Okay? Willing naman si BBM na makipag-ugnayan kay PRRD dahil ang gusto ni PRRD ay makausap indirectly, informally, itong ating presidente sa mga issues. Ito mga issues na to mga boss na importante, gawa nga ng mga kumakalat na mga balita. So mag-iingat po tayo sa mga balita na pinakikinggan po natin, napapanood natin, kasi kapag hindi po tayo listo sa mga tinitingnan natin, kasi kung minsan may mga balitang nag-uudyok, kung hindi man nag-uudyok, nangiintriga, o di naman kaya, depende roon sa mga bali-balita na kung saan ang gagaling yan. Ang sabi po nitong si Rodrigo Duterte, ayaw niya raw konfrontahin ang Pangulo. In English po ito, babasahin. Sa balita po ito, kaya kung naman binabasa lang po ito, anong saysay nito? Sakaling hindi niyo nabasa, ito, bibigyan po natin ng pasada. Sabi niya rito ni former President Rodrigo Duterte, at nakikita niyo, ang ganda tingnan kapag nag-uusap yung dalawa. Nakapapansin niyo? Pag nag-uusap ang dalawa ng ganyan, nagkakaroon tayo ng katahimikan, kasiguruhan, na walang away-away. Ang politika lang yun. Depende sa inyong pananaw, depende sa prinsipyo. Pero pag nag-aaway-away na ibang usapan na dinadala mo na, kahit na siguro sa pamilya, ang politika, pwede kayong magkaiba sa inyong pananaw. Kahit magkakapatid kayo, magkaiba kayo, pero pagdating sa dugo, teka muna, kapatid pa rin kayo. Dito naman, kahit na paano magkaiba kayo sa politika, pagdating sa parteng yan, Pilipino pare-pareho tayo. Sabi po ni President Rodrigo Duterte, tingnan nyo, ang ganda, di ba? Tell me what you think. Di ba? Pag nakikita mo, nag-uusap yung former president and then the present president, if they talk to each other and they seem na okay tayo. Pero kapag medyo may mga kunting sigalot, labanan, hindi maganda. So ito, ang sabi po ni former President Rodrigo Duterte, babasahin ko po sa English, I do not want to confront the president, but rather, I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the directions of the government. I cannot remember criticizing severely anybody there in government. Sino po nagsasalita? Si Rodrigo Duterte. Bakit po sinasabi niya? Nililinaw niya lang po kasi pag hindi po, ang hirap po kasi sa atin dito, kapag hindi po tayo nagsalita, baka lalong lumaki. So, nagsalita. But look at the picture. Bakit kailangan? Okay. So, eto na po. So, itong sinasabi po ni PRRD, paglilinaw lang. So, kung nasa balita po yan, kinuha ko lang po ang saysay nito. Maganda po kasi kapag medyo nag-uusap-usap, lahat ng bagay nakukuha sa magandang usapan. Sa mga magandang usapan. Kasi lumalabas dito, meron kasing lumabas ng November 2023, last year, na ito raw po may alleged destabilization laban dito sa ating kasalukuyang administrasyon. Lumabas po ito noong Biyembre nitong nakaraang taon. And ang sabi po nitong si Duterte, Rodrigo Duterte, na yun daw nagpapakalat ng destabilization ng mga, rumors or chismis, either ito naman ng gayon, ewan kung anong ibig sabihin, na parang, ginagatungan para magkaroon ng plain insecurity. Panggagatong daw. Kaya
kung sino man tong GAGO daw na police o pati military na makipag-meeting sa akin to destabilize, parang sabi niya, must be crazy. Sa balita po yan, binabasa ko lang. Sabi niya po, again, babasahin ko lang po to, hindi ko pang may... bakit po natin babasahin? Para maintindihan niyo po, mula po sa balita po yan. Naging presidente ako, sabi po ni Duterte, for what purpose? To place somebody else in place of BBM? Tanong niya kay BBM. I'm comfortable with Marcos, sabi po ni Duterte. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? So ngayon, yung Armed Forces, mga boss, of the Philippines, si General Romeo Browner, klinaro po to na wala daw destabilization plot. Siguro meron yung mga atu-atungal na mga retired military officers. Yun ang balita. Kaya lang pag medyo na-interpretan na po yan na parang destabilization, may karapatan itong mga militar na magpahayag. Wala naman silang power na. Retired ka na o civilian ka na. Pag retired civilian ka na, baga has-been ka na, umatungal ka na hanggang matungal ka, basta wag lang kumilos na hindi maganda. Ibang usapan na yan. Yung mga retired. Pero yung mga active, teka muna, obey first before you complain. Yun pong sa military. Ang maganda sa atin, sigurado po tayo mga boss dito. So ngayon, bakit po natin nililiwanag dito mga bossing? Kasi baka medyo madala-dala po kayo sa mga yung pag-uudyok or ito na po sinasabi natin dito. Ang iniiwasan po natin, ito po yung paghahati-hati. Yung mahati po yung bansa natin dahil sa politika. Well, tulad po sa Estados Unidos, hating-hati po sila ngayon. Ang gulo-gulo po sa Estados Unidos, mga boss. Pinipigilan po nila si Trump. Maraming galit kay Trump. Kaya lang, patok na patok at gusto ng mga tao kahit saan. Yung mga conservative, medyo nag-aalangan, pero karamihan gusto. Pero mga liberal, ayaw talaga. Takot na takot sila kay Trump bumalik, kaya hating na hati. So, dito po sa atin, wala pong presidential election, 2 years pa lang. Pag 2 years pa lang si BBM, pagkatapos gano'n ang aatungal, masyadong maaga naman siguro dito, magkakaroon tayo ng midterm election. At wala pong presidential election. O magkakaroon lamang ng mga sinasabing election para doon sa mga sa national, sa senador, pati pagdating sa mga congressman, ibang usapan po yan, hindi po presidente. Kaya malayo pa, mga bossing. So, iwasan po natin to na parang inuudyok at ginagamit po yung media pag-uudyok. So anyway mga boss, ito naman ang balita na gusto nating sabihin. Again, pinapasalahan po natin balita mga bossing. Hindi po tayo balita, analysis po tayo. Ano naman dito sa ICC mga bossing? Yung sa ICC, okay, ang sinabi po ni PRRD, si Duterte, wala raw pong kinalaman si BBM dito sa ICC. Nagpahayag naman po talaga si President Bongbong Marcos na wala tayong pakialam dyan sa kumbaga, we will not even talk. But then lately, kung talagang gugustuhin ng mga kongresista papapasukin, medyo dito sa parting to, ayan nakikita nyo. July 21, 2023, ang sinabi po ni BBM, we're done talking with ICC like what we've been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any shape and form. But then again, nagpalabas po siya ng pahayag kamakailan din. Ditong mga November 24, sabi niya po, there is also a question, should we return under the fold of ICC? Tanong lang po yan. So, that's again under study. Pinag-aaralan. Okay? Sino nag-aaral? Mga congressman, mga nasa kongreso, or mga senador, depende po sa legislatura. Ehekutibo po ang ating presidente. So, we'll just keep looking at it and see what our options are. Kasi din sa parting yan. Although nagsabi na po siya ng July. Ngayon, it's really a sense of the House resolution, okay, and the sense they are just expressing. Pinapahayag po nila, manifesting the sense of the House, again, sa mababang kapulungan, na ito ay perhaps it's time to allow or cooperate with the ICC investigation. Wala pong kinalaman ang presidente, bagkos ang nagsasalita lamang mga kongresista. Kaya sinasabi ni PRRD, kung ang ICC,
Walang kilalaman si BBM. Sabi niya in English, balita, Marcos has nothing to do with ICC. The ICC is interfering in our private affairs in the sense that it intrudes our sovereignty to the sovereignty of other nations. Si Duterte po nagsalita, matagal na yung ICC na yan. Sabi po ni Duterte, wala pa siya sa picture, nandiyan na yung ICC. Ibig sabihin, wala pa si BBM that time, presidente pa ako, nandiyan na yung ICC, nagpupumilit. I don't really care. Ang nagsasalita si PRRD, sabi niya, at wala namang kilalaman daw dito si BBM, I don't really care if they're here to stay, to investigate, or to stay here for sightseeing. Mag-sightseeing, ha? I'm too old to worry about human rights. Tingnan ko lang kung ano, sagutin ko sila. If there's anything I did, it because I did it for my country. Sabi niya, wala akong pakialam kung nandito sila, kasalukuyan yung ICC, sabi niya. Kung gusto nilang mag-imbestiga, kung gusto nilang manatili rito, kung gusto nilang mag-tour, sightseeing, sabi niya, matanda na ako. At, kumbaga, para mag-alala doon sa sinasabing human rights. Sabi niya, tingnan ko lang kung ano, sagutin ko sila. Kung meron man, sabi niya, may ginawa man ako, ginawa ko yung para sa bansa. Sabi niya po. Ayan po mga balita. So mga bossing, ito mga bagay na ito, pinag-uusapan po natin. Maging malinaw po tayo rito. Kasi lumabas po sa balita ito, and I was reading over the weekend, ito mga balita na ito, bakit pa naglalabasan to? Bakit napakaaga pa lang? Kumbaga, marami po kasi malikot ang mga pag-iisip, ma'am. Mag-iingat po tayo sa mga bali-balita po na nababalitaan po natin dyan. Especially pag yan ay mga nanggagaling doon sa mga, Sis Mariosep, hindi naman, with due respect sa mga vloggers, bahala na po kayo. May karapatan po sila magpahayag. Siguraduhin po nila, ang pinapahayag po nila ay totoo. At hindi po natin pwedeng tanggalan ng pahayag yung mga vloggers or sino man sa mga media outlets, sa mga mainstream, wala pong ganyang mga pahayag. Bagkus, straightforward kasi may pananagutan po doon sa sinasabing affiliation sa network dahil yung mga network, television network, ang prangkisa po yan, ipinagkakalod ng Kongreso. Kasi yung pamprangkisa, hindi po yan karapatan parebelehiyo kasi katumbas niyan ay responsibilidad, pananagutan. Ang sino man nagtatrabaho sa loob ng sinasabing mga network, may pananagutan ka sa iyong propesyon. Kung alam mo, kasagrado ang isang pamamahayag dahil ikay legitimate journalist at ang iyong responsibilidad hindi lamang sa sarili mo at pananagutan mo, bagkus doon sa sinasabing kinabibilangan mong network at hindi ka man binubusalan, pero kung gusto mo talaga magsalita, bahala ka, may sanction din yan. Ang ibig sabihin, naghihinay-hinay, hindi naman po na gano'n. Marami po, kahit sa Estados Unidos, look at yung si Carlton Tucker, nagsasalita siya sa Fox, bandang huli. Ano nangyari? Tinanggal po siya, sikat na sikat po yan. Ngayon mga bossing, ang sinasabi po natin dito, marami po pong maglalabasan at titingnan po natin yung political landscape po natin. The political landscape sa bansang Pinas. Yung sinasabing tanawing politika sa kapaligiran at makikita mo, iba na ang mga inaasal at medyo pagdating siguro palagitnaan ng taon na to, dito natin makikita galit-galit, layo-layo. Siyempre yung iba, outgoing na mga incumbent at gusto nilang gusto nilang manalo uli. So, dito may karoon ng mga alignment. Ibig sabihin ng alignment, kanya-kanyang alignment na. So ngayon, siguro baka next month makikita na po natin dahan-dahan na po ang medyo pagkilos ng mga politiko sa Kongreso, sa Senado at makikita na po natin yung mga ito'y away-away, syempre. Ako po'y naniniwala na ang bansa po natin kinakailangan may opposition, kinakailangan may nasa incumbent administration. Ang hindi ko lang nakikita po rin dito, sana the two-party system, dalawang partido lang. At bawat partido may prinsipyo, may plataforma. Ang problema po sa bansang Pilipinas, ang dami mga politiko, at sa dami mga politiko may kanya-kanya sila mga boses, may kanya-kanya sila mga advokasya, sarili lang po nila dahil nag-a-align. Kaya magulo.
Naniniwala po ako ng mga nung panahon po, liberal nationalista, traditional nationalist. Ang mga liberal, sila po yung mga typical mga, alam niyo na, Democrat kung pareho po ng bansang Amerika. Nawala po yan. All of a sudden, nagkaroon ng multi-party system. Para sa akin, humina ang gobyerno natin. Ibalik po natin yung sinasabing two-party system. And then, sa two-party system, ibig sabihin, doon sa partido na yon, ihayag sa taong bayan na ganito ang kanilang mga plataforma, ganito ang paniniwala nila, itong pinaglalaban nila, alang-alang sa mga partido po nila, para may sakatuparan yung sinasabing paninilbihan sa taong bayan. So, kung ano mga dalawang partido na yan, nagbabangayan, depende na po ang mga tao pipili kung saan partido, kung sino itong politiko, kung sino ihahalal. At kung minsan, sa akin po kasi, para malinaw, pag ikay politiko na hindi ka naka-align sa partido, sarili mo lang, mahirap po kasi maging independent, pero kaya lang sa panahon ngayon, kinakailangan mo maging independente. Kasi hindi mo gusto, kung ikaw naman, hindi mo gusto madawit o di naman kayo ma-identify doon sa isang partido. Depende, kasi kung sino bang incumbent ngayon, sino bang mga opposition, nagbago na unti-unti, ito ba'y sasahol pa? Kayo po tumingin lang po, ano? Ang mahalaga po rito, again, yung prinsipyo, paninindigan, plataforma, programa ng isang partido, napakahalaga. Iisa lang po yan, ang paniniwala. Iisa lahat ng mga partido, kung sino man yung senador, congressman, mayor, sa partido na yan. Kung sino yung ruling party, yun dapat ang mamuno. Sa atin po dito, walang ruling party. Ruling kung sino yung nakaupo doon sa Kongreso, tapos sama-sama sila, para sila mga bubuyog, para sila mga baka, sama-sama. Pagdating ng eleksyon, hiwa-hiwalay. Napansin niyo na po kung anong nangyayari doon sa ating Congress. Pag kung sino pong administration, kuminsan po kasi, the power of the purse, the pork barrel, ibig ko sabihin. Anyway, sa parting to, nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, inaasahan po natin sa itong pagpasok ng 2024, bantayan po natin ang kasalukuyan. Ito po yung ating kaibigan si DA, Department of Agriculture Secretary Franny Chu Laurel. Ito po sa El Nino, ito na mga magsasaka natin, magiging kawawa to. Importante, yung mga tulong suporta, nagtatanda ang mga magsasaka. Lalong-lalo na ngayon, mag-El Nino, patubig, sus Mariosep. Yung mga binhi. At marami pa akong gustong sabihin sa larangan ng agrikultura. Ang pinag-usapan po natin kanina, basura. Yung mga basurero. Magsasaka, agrikultura, industriya, mga manggagawa. Kung maaari mga boss, ako po ay all topic dinidiscuss po natin. Hindi po ako yung political analyst. Hindi po akong political commentator. Kaya po natin yan. Kaya lang, titingnan po natin, yun pong paninilbihan ng mga hinalal ng mga opisyalis natin sa taong bayan. At yun pong inaasam-asam ng mga ng taong bayan sa kanilang mga hinalal o hindi hinalal, kung ito'y naninilbihan, obligasyon po sa taong bayan yan. Kaya po tayo nagsasalita. A public service, napakahalaga. Tulad nitong sinasabi ng libreng serbisyong medical, dental. Sino ba nagbibigay nito mga public service na to? Charity, natural, Philippine Charity Sweepstakes, PCSO. Libreng serbisyong medical. Yan po, at least, yan po ay charity yan. Kapag medyo ang politiko na ang bibigyan ng serbisyo ng ganyan, malapit na kasing eleksyon. Sino to, si Panelo? Hindi. Okay. Akala ko si Secretary Panelo. Doktor. Okay, sige. Nagsagawa ng yung Philippine Charity Sweepstakes Office. Libreng serbisyong medical dental. Iyan ang gusto nating makita. Serbisyong totoo. Hindi yan doon. Totoong serbisyo pagdating sa medical, dental. O ngayon, para doon sa iba, parang kalusugan. Siguro dito, papupuntahin ko rito mga basurero ng Quezon City kasi wala daw silang medical, dental. Kinakailangan dito siguro, Sus Mariosep, papilahin natin dito mga basurero ng Quezon City na pabayaan ng mga higit 100 pasyente nakatanggap ng iba't ibang serbisyo, medical, check-up, electrocardiogram, tooth extraction, libre. Dapat sasabihin ko mamaya to sa ating mga
mga pobre, mga basurerong lumapit po sa atin. At kasama dyan yung mga sinasabing with PWD, person with disability. Yan ang sinasabing totoong serbisyo. Na sa katuparan po sa pakikipagtulungan ng Rural Health Unit, ayan, Barangay Health Workers, sana may in Quezon City, meron din ito, para yung mga basurero hindi napapabayaan. Okay, bukod rito, 8 estudyante naman, residente ng Kalumpit, Bulacan, nabigyan ng educational assistance noong araw na yan. Dadaigin kayo dyan isang politiko, marami mga scholars Malapit ng eleksyon, Mariosep. Paano ba ako makakuha ng scholarship para ibigay doon sa mga estudyante? Hindi naman ako gumagamit ng pera ng gobyerno. Pero ito'y pera ng gobyerno, ipinagkakalob ng gobyerno para doon sa kanilang mga mamamayan. Yan po, way to go, PCSO. Ikaw naman, kumusta ka naman, sino ba itong chairman ng PCSO? Sino ba ikaw naman, kumusta ka naman, Rex Robles? How are you? Okay ka pa ba? Baka naman paporma-porma ka lang. Gandahan mo, bossing, ha? O, kumusta naman ang PAGCOR? O, sa PAGCOR, pare-pareho yan. Kumusta naman kaya? Kumusta naman kaya yung pag-ibig? Napapaibig ba? Baka kasawian. Kumusta naman kaya yung PhilHealth, Universal Health? Oy, niro-roll call ko kayo, isa-isa ko kayo, ha? Kumusta naman kaya yung mga sinasabi natin ng mga tanggapan ng gobyerno, pag-ibig, yung PhilHealth? O kumusta naman kaya ang SSS? Lahat kayo niro-roll call ko. Ako naman kasi, kaibigan nyo, kapag medyo nagkukulang, nagsasalita ako bilang isang kaibigan na sa kapakanan ng taong bayan. Ako po si Ben Tulfo. Adios.